Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, ganun na lang ang iyak ni Olivia sa kirot ng ulo habang naririnig ang pag-uusap nila Christine at Mr. Sacramento. Kinaumagahan, si Christine ang nadatnan ni Froilan sa opisina ng nobya. At sa hapon, nagkasama silang namasyal. Nasaktan si Olivia sa nalaman niya na hindi inamin ni Froilan na magkasintahan sila. At lalong nasaktan nung nakita niya na masaya ang dalawa sa opisina nila. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan natin na pinamagatang Hindi Mapapagod ang Puso, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Ever in my heart. Hindi ko inaasahan ng ganito kabilis na nawala si Olivia. Mahal na mahal ko siya. Ganon din siya sa akin. Pero bakit kailangan na ipagsakripisyo niya ang pagmamahal niya sa akin para sa kapatid? Uliran na kapatid si Olivia. Pero hindi ko alam kung ano talaga ang nadarama ko para kay Christine. Si Christine itong tumatawag. Anong gagawin ko? Hello? Froilan, pwede ba tayong magkita? Gusto kong mapag-isa. Ayoko na may disturbo. Galit ka ba sa akin? Pero ano bang kasalanan ko sa'yo? Sandali. Parang lasing ka ah. Ha? Nasaan ka ba? Christine, anong gagawin ko? Sinusubukan niya yata ako ni Olivia. Hello? Hindi ka na nakapagsalita? Nasaan ka ba, Froilan? Nandito ako sa bar na pag-iinuman. Alam mo ang lugar na ito. Tambayan nyo ng mga kabarkada mo. Ah, oo. Alam ko dyan. Minsan lang ako napasama dyan nung pinilit akong niyaya na pumunta dyan para mag-inuman. Pero hindi ako nagiinom ng alak, ah. Sige. Huwag ka nang lumabas. Dahil gabi na. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Kung hindi ka uuwi, talagang susundan kita dyan. Pero kung uuwi ka, okay, hindi na ako lalabas. O sige, at magbibihis ako sandali. Sa bagay, tapos na akong naligo kanina. Bye. Bye.
Ngayon ko lang gagawin ito. Ang sakit talaga ng loob ko sa paghihiwalay namin ni Olivia. Oh, Tama na yan. Marami ka nang nainom mo. Lasing ka na. kung hindi ka tumawag kanina, uwi sana ako. Ngayon lang ako uminom ng ganito. Bakit? May problema ba? Gusto kong bigyan ang sarili ko ng oras. Dahil araw at gabi, nagtatrabaho ako. Masyado ka kasing masipag. Paano pala kayo nagkakilala ni Ate Olivia? Halata ko. Malapit kayo sa isa't isa. Dahil sa negosyo, kaya naging malapit kami. Alam mo, Froilan, pumunta ako dito para damayan ka. Lumapit at nakadikit sa akin. Ano ba ito? Ang init ng hininga niya. Parang mabibiyak ang ulo ko sa sakit. Kahit kumikirot, kailangan ko na maabot ang gamot ko. Diyos ko, palakasin ninyo ang loob ko. Parang kaya kong lumaban. Kung kailan magtatapos ang paghirap kong ito, ibalik ko na lang ang buhay ko sa inyo. Olivia! Si Papa. Bakit, Papa? Napansin ko na hindi nakasarado ang pinto ng kwarto ni Christine. Namalayan mo ba na lumabas siya? Hindi, Papa. Maaga akong natulog. Pero nagising ako. Dahil hindi ko kayang abutin ang mga gamot ko. Kailangan kong bumangon. Aray ko. Ang sakit ng ulo ko. May papay sa tabi ko. Christine. Froilan, gising ka na pala. Maraming salamat. Hindi dapat nangyari ito sa atin. Ikaw ba lalaki ang magsabi ng ganyan? Hindi ako nagsisisi. Abang nadarama ko ang init ng iyong halik at mahigpit na yakap, ilang beses mong sinabi ang mahal mo ako. Napakaligaya ko. Kung mabubuntis ako sa nangyari sa atin na ito, bubuhayin ko ang ating anak. Girl, I need you. I need your love. Yan ang sabi ko sa'yo, Christine. Mas gaganda ka kung masaya ka. Maraming salamat, Papa. Pero, matanong ko sa inyo. Sino ang mas maganda sa amin ni Ate Olivia? Mas maganda ka, Christine. Ikaw naman ang sumagot, Ate Olivia. Sinabi mo na mas maganda ako. Dahil mahal mo ako na kapatid mo, hindi ba? May pagkakaiba ang ganda nyo. Ganun pa man, sa biglang tingin sa Tagalog na sinasabi, may pagkapareho kayo.
Pero talagang maganda ka. Nahalata ko na kumindat si Ate Olivia sa inyo, Papa. Nakita ko yan, ha? Pinagkakaisahan ninyo ako, oh. Nakita ni Papa kagabi. Hindi mo naisarado ang pinto ng kwarto mo. Maaga akong natulog, kaya hindi ko namalayan ang paglabas mo. Ano kasi? Tumawag kagabi ang isang barkada ko. Gabing-gabi na nung tumawag. At napilitan akong lumabas para hindi siya magtampo. Ikaw muna ang bahala doon sa opisina, Christina. Marami akong kailangan na asikasuhin sa araw na ito. Hindi halata kay Christine na napuyat. Pero ikaw, Olivia, parang nangihina ka. Hindi kayo nagkamali dyan, Papa. Kahit napuyat ako, masaya ako. Hindi alam ni Mama na pumunta ako dito sa rest house. Lagi na dito ako nagpapalipas ng oras sa lugar na ito para makapagpahinga ang aking katawan. Pagkatapos ng maraming trabaho sa opisina. Pero dahil kay Olivia, ay naging mahalaga sa akin ang lugar na ito. Pero biglang nagkipaghiwalay sa akin dahil kay Christine. Pagkatapos, paano kung mabuntis si Christine? At buhayin daw niya. Si Sir Lauro ang iniisip ko. Baka mabawasan ang respeto niya sa akin. Akala ko si Froilan na dumating. Kayo pala, Papa. Sinabi ba ni Froilan na pupunta rito ngayon? Malaking korporasyon ang pinamamahalaan niya. At alam ko na hindi pwede na araw-araw ay dumalaw dito. Oo nga pala. At si Ate Olivia, hindi pumasok? Oh, bakit biglang nalungkot ang mukha mo, Christine? Ayan. Ngumiti na ako. Hindi ko pa kasi kabisado ang gagawin ko, kaya tawagan ko si Froilan. Talagang mahal ni Christine si Froilan. Hindi mo ba makontak? Papa, wala siya doon sa opisina niya. Out of coverage ang cellphone niya. Baka naman marami siyang ginagawa. Ano bang hindi mo masundan o alam? Ako na lang ang tutulong sa iyo habang hinihintay natin si Olivia. Nalungkot ako kanina kasi hindi kita matawagan, Froilan. Namiss na kita. Talaga bang mahal mo ako? Christine, mahal na mahal kita. Mabuti yata mamasyal tayo sa rest house niyo. Hayaan mo, ipapasyal kita. Pero hindi pa pwede ngayon. Maunawaan kita. Pero hanga ko sa'yo. Matalino ka. Akalain mo, malaking korporasyon ang pinamamahalaan mo? Puro mayayaman na negosyante ang mga stockholders sa korporasyon na yun. Talagang napakayaman ninyo. Nahihiya tuloy ako. Naalala ko ang ginawa ko noon. Ang bilis na nakalimutan ako ni Froilan. Hindi ko sinadya na sundan si Froilan sa pupuntahan niya. Pero nasaktan ako sa aking nasaksihan.
ang pagyakapan nila ni Christine. Nasasaktan din pala ako. Pero mahal na mahal ko ang kapatid ko. Kaya nakahanda ako na magsakripisyo. Ginagawa ko ito para maging maligaya sila. Kaya hindi ko masisisi si Froilan. Dahil maganda ang kapatid ko. At malamping. Pero sana hindi natukso